honor and praises, O Father. Indeed, every knee shall bow and every tongue will confess that you are Jesus, the Lord of all, O God, O hallelujah. We bless your name, we magnify you, O Lord God. You must be enthroned, O Lord, in the praise of your people, as you have declared, O God, that you will inhabit, Lord God, the praises of Zion, O hallelujah. We bless you, O God, we magnify you, O God, your name is Jesus, and we proclaim, hallelujah, that you are the Messiah, the Son of the living God. Oh, hallelujah, we bless you, O Lord. We magnify your name, O Father. Hindi ka gagahanga ka, O Diyos, at wala ka pong katulad. Salamat, Panginoon, O God, sa kagalakang ikaw ay aming sambahin, dakilain, purihin, Panginoon, O God. Dama namin, Panginoon, ang kalapitan mo, ang presensya mo, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, O God, O hallelujah. Tunay na wala, Panginoon, O Diyos, makahahadlang sa dapat, Panginoon, na ginagawa ng iyong bayan, Panginoon, O God. Especially, Panginoon, sa araw ng Sabat, ikaw ang matataas, ikaw ang mapaglilingkuran ng bawat isa sa amin, Ama. As you have declared who you are, that you are the Lord of the Sabbath. And then, oh God, let every one of us, Panginoon, O Diyos, makita mo, sinasamba ka, Panginoon, pinaglilingkuran ka, O Diyos, pinagpupurihan ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, O God, O hallelujah. Tunay, Panginoon, O Diyos, hindi mo po kami, Panginoon, O Lord, binigyo. At katulad ng iyong sinasabi, Panginoon, hindi mo ipapaagaw, Ama, ang karangalan na nararapat lamang sa pangalan mo, O Diyos. Kung kaya nga sa oras na ito, Panginoon, makita mo ang bawat isa sa amin, bukas ang aming puso na nagpapaturo sa iyo, Panginoon, O God. Bukas ang aming puso, Panginoon, O God. Tinatanggap ang pag-angat ng pananampalataya na nais mo sa bawat isa sa amin, Ama. O Holy Spirit, we acknowledge your presence and may your hallelujah, Lord God, and may your presence, Panginoon, O God, as your words is being preached, Panginoon, O Lord God, O hallelujah, makita mo aming puso hindi kayang tumutol, Panginoon, O Lord God, sa tunay mong nais, Panginoon, O Diyos, sa mga salita o sa kapangyarihan na iyong salita na ihahatid sa amin. Salamat po, Panginoon, I decrease myself, O Lord God, and you alone be increased, Panginoon, O God, sa oras na ito, Panginoon. Sa ilang lahat ng papuri, parangal, pagdakila at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magwika ng malakas na Amen! Praise God! Hallelujah! Sige po. Hanap po tayo ng best seat. Praise. Ayan, ano po? Ayan. Sige, Mary. So, pamagat po ano po ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Meron pa po ba sa wala na? Pastor, please lang. So, in God, do we believe? And can we confess, in God, I lack nothing? Sige nga po, 1, 2, 3. In God, I lack nothing! Amen, ano po? So, tunay po, ano po, ang Diyos lamang siya makapagbubuo sa bawat isa sa atin, na siya makapagsusupply, ano po, na lahat ng ating pangangailangan. Tama po ba? So, if it is the fact, ano po, and then what we should do. Amen, no? Diba? Dapat tayo po ay laging matagpuan ng Panginoon, ano po, doon sa estado na gusto niyang makita sa bawat isa sa atin. So, ito po yung ating po pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Amen? Ang pamagat po ulit, in God. Yan, ano po, I lack nothing, from Psalms 23 verse 1. Amen. So, can we please stand up to give reverence to the Word of God? And let us
Read all together as I count 3. 1, 2, 3. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ayan, ano po? So, praise God. The Lord is my shepherd, I lack nothing. So, ano po ba ibig sabihin ng lack nothing? Kinuha ko po ito sa NIV version, ano po, sa New International Version. Ano po, kaya po, I lack nothing po nasulat dyan. Pero sa NKJV, I shall not want. Ayan, ano po. So, ibig sabihin ng lack, ano po, ay a state of deficiency, scarcity, or need. Ano po, pag sinabi nating lack, ito po yung estado na kung saan may kulang, ano po, mayroon pong pangangailangan, may hindi natutugunan. Ano po. Pero ang sabi po dito, hindi natapos sa lack lamang, ano po, ang mensahe ng Panginoon. Ano po, kundi nothing, ano po. So, this is the absence of something, ano po. So, ibig sabihin, pag sinabi natin lack, nothing, ano po, this is complete. The absence of deficiency, the absence of scarcity, the absence of need. Ayan, ano po. So, ikaw na kaya yung pumunta doon sa ganong klase ng estado, no? But David, you know, talagang nung i-confess niya po ito, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Alam niya yung katotohanan, ano po, from his very heart, ano po, na talagang kung paano tumipende sa Diyos, ano po. Bakit? Kasi sa Diyos, hindi po niya nararanasan yung pangangailangan. Sa Diyos, hindi niya po nararanasan yung kakulangan. Amen po ba? Amen, ano po. So, lack nothing means being complete. Lack nothing is having no missing pieces or unfilled needs means you are whole. Ano po? So, ibig sabihin, kung wala kang kulang, kung wala kang patsi-patsi, ano po, kung wala kang butas-butas, amen, ano po, and then ibig sabihin, buo ka. Tama po ba? So, sa Diyos, ano po, ang kabuuan, ano po, ay ating pong matatagpuan. The thing, ano po, this is the real fact, ano po, o yung katotohanan, ano po, sa mundong ito. Bakit napakarami walang contentment? Bakit napakarami, aside na naabot na nila yung pangarap nila, ano po, aside na talagang makikita natin, pwedeng kaingitan sila ng marami, ano po, pero bakit parang may kulang sa kanilang puso? It is because they know not God, ano po, hindi nila kilala ang Diyos. Amen po ba? Maaaring alam nila o kilala nila ang Diyos sa labi, ano po, alam nilang may creator, alam nila, pero the fact na nagpapakilalang kilala talaga natin ang Diyos ay yung pong relasyon natin sa Diyos. Tama po ba? Amen, ano po? So, biblically, this is connected to spiritual completeness, ano po? Maturity and ultimate sufficiency in God. So, ito po yung ibig sabihin ng lack nothing. Nung sinabi ni David, I lack nothing because the Lord is my shepherd, ano po? Sinasabi niya, I am complete, ano po? I am mature enough, ano po? And I am ultimately sufficient, ano po? Because of God. Amen po ba? Amen, ano po? So, I hope, ano po, as we declare that Jesus is my shepherd, I shall not lack or I shall not want. Amen, ano po? Naintindihan din natin yung kalaliman ng sinasabi natin. Amen po ba? So, we can still confess that in God and with God, I lack nothing. Amen po ba? Sige nga, ulitin nga natin. In God and with God, I lack nothing. Yes, ano po, napakahalaga po nun, ano po, pag pumapaloob tayo sa Diyos at pagkasama natin ang Diyos, ano po, hindi po tayo magkukulang. Amen po ba? Amen. So, being complete means being in and with Lord Jesus, ano po. Pag sinabi po natin na I lack nothing, it means it is being complete, ano po, which means I am being in and being with Lord Jesus. Naintindihan po natin yon? Amen. So, hindi lamang in Jesus, but with Jesus. Ayan, ano po. Bakit si Lord Jesus? Si Lord Jesus, nagpakilala po siya sa John chapter 10, ano po, that He is the great shepherd. Amen, ano po. And the shepherd always use the door. Ano po, hindi po siya basta lamang tumatawid ng bakod. Ano po.
Sabi Diyos sa John chapter 10, kung sino po yung makakasunod. Ano po? Buksan po ninyo yung inyong mga Bible. Amen. Ano po? At sinasabi niya sa Colossians chapter 2, verses 9 to 10. Ano po? That in Him dwells all the fullness of Godhead bodily. Ano po? So, ibig sabihin, kay Lord Jesus, ano po, makikita mo ang kabuuan ng kadyusan. Ano po? Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Amen, ano po? So, as we know Jesus, ano po, doon po sa kalibuturan ng ating puso, nakita na natin ang Ama. Tama po ba? Nag-manifest na ang banal na Espiritu. Amen, ano po? So, and you are, sabi dito, ano po, kung naintindihan natin ang kadyusan na kay Hesus Kristo, and then, sabi dito, we can say, I am complete because of Jesus. Tama po ba? Hello? Yes, ano po? So we can say, because we know, sino pwedeng bumuo sa atin? Wala namang ibang pwedeng bumuo sa atin, kundi Diyos lamang. Tama po ba? Yes, ano po? Because He has the full authority, ano po, to make one whole. Amen? Hindi po ang asawa, hindi po ang anak, hindi po ang kayamanan, hindi po yung estado ng ating pong trabaho, kung na maging supervisor ka man o magkaroon ka man ng CEO ka man, ano po, o mayroon ka man talagang sasabihin na position, ano po, sa politics, amen. It will not make you whole. Amen? It will just, ano ba yun, yung maaring magamit pa ito to crave more and more, ano po, power and authority. Amen po ba? Yan po ang katotohanan kasi sabi po ng salmista din, ano po, na sabi po ng salmista, the foolish do not understand. Ano po? And even yung mga walang sense, ano po, di po nila nauunawaan. Bakit ang mga wicked yumayaman? Ano po? But God's purpose for the wicked of reaching their dreams is for them to destroy, ano po, rapidly. Amen? Yung bang talagang wala na silang may dadahilan para hindi nila kilalanin ng Diyos. Kaya pag hindi tumuwid ang puso, ano po, ng lahat ng mga wicked, even doon sa kanila pong kalalagayan, ano po, God can use it to destroy them. Naintindihan po natin yon, ano po? So, yun po ang nakakalungkot, ano po. Pero, kung tayo ay may tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, praise God, ano po, nagpakilala na sa iyo ang Diyos, nagpakilala na sa iyo ang banal na Espiritu. Amen, ano po? And He will lead us, ano po, into a greener pasture. Amen? So, nung sinabi po ni David, ano po, sa Psalms chapter 23, na the Lord is my shepherd, I shall not be in want or I lack nothing, ano po, pinatutuhanan ito ng Panginoong Jesus, ano po, dekada, ano po, between the time of David and between the time of Jesus, ano po, He proclaimed that He is the great shepherd. Amen? Nagpakilala siya at ang sinabi niya, ang tunay kong mga tupa sumusunod sa akin. Yun po ang katotohanan nun, ano po. Hindi po natin pwedeng sabihin na, tupa ako ng Panginoong Jesus. Pero hindi naman tayo sumusunod sa Kanya. Maliwanag po ba yon? Yes, ano po. So, sana maging ano yun sa atin, ano? Take away question yun sa atin. Lord, sumusunod ba ako sa iyo? Amen, ano po? For you to call me your sheep. For you to call me your lamb. Amen, ano po? So, pag-uwi natin, hayaan natin na wag lang dito natin, ano, marinig yung salita ng Diyos, tapos uuwi tayo. Parang walang narinig, no po? Tama po ba? But I believe, ano po, when the Holy Spirit, ano po, take control, no po, sa kanyang salita, ipapaalala at ipapaalala niya po ito sa inyo. Amen? So nawa, inyo rin po naman talagang bigyan ng pansin. Amen po ba? So sabi po dito, being complete means being in and with Lord Jesus. Ano po? So being in and with Lord Jesus naman means trusting Him of who He is. Amen po ba? So, ibig sabihin, being complete in Jesus means being in and with Jesus.
And being in and with Jesus means naman, ano po, trusting Jesus of who He really is. Amen po ba? So I want to use the acronym LACK. L-A-C-K. Ano po, mahilig po tayo ng ganito para mas madali nating maintindihan ang mensahe ng Panginoon. Amen po ba? Ano po? So sabi po dito, who He really is. Sino ba talaga si Lord Jesus? Ano po? So may apat po dito ipapakilala kung sino ba talaga siya. At kung kikilandin natin siya bilang dito sa acronym na ito, ano po, makikita po natin, ano po, how it will change our faith. Ano po, how it will deepen our relationship with God. Ano po, through Christ Jesus. So number 1 is, Lord. Tama po ang yes, ano po, sapagkat iisa lamang ang Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos. Tama po ba? Iisa ang Ama, iisa ang Panginoon, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? So sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." So hindi pala lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon sa Panginoong Jesus ay makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. So paano po natin malalaman yung pong true meaning ng salitang Panginoon? Ano po? So kung bubuksan natin ang ating mga Biblia, nasa baba lamang po niyan, ano po, ang sinasabi ng Panginoon. Sino po may mga Bible ditong dala? Lagi ko sinasabi, yes, ano po, lagi niyong dadalhin ang inyo pong mga sandata. Yan po ang ating sandata. Ano po? So sabi po ng ng Matthew chapter 7. Yes, ano po? Verse, ayan. 22 and 23, basahin ko po. "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and thus many wonders in your name?" So makikita natin dito yung nag-aangkin, no po, o nagsasabi ng Panginoon niya, ang Panginoong Hesukristo. Aba, makikita mo gumagawa pa ng mga himala. No po, sabi niya dito, no, nag-cast out ako ng demonyo sa pangalan mo, ano po, ano pa dito, nag-prophesy, nagturo ako sa pangalan mo, Panginoon, ano po, at napakarami kong mga wonders, ano po, na ginawa sa pangalan mo. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, ano po, idiniin niya, no? Ikaw na gumagawa at nagpa-practice ng kasamaan. Sabi niya na po, I never knew you. Amen? Iba po kasi yung kino-confess natin that Jesus is our Lord kaysa po yung nararamdaman ng Panginoon na talagang siya ang ating Panginoon. Tama po ba? Magkaiba po yung dalawang yun, no po? Lagi po natin ine-example, no po? For example, si President Marcos, ano po? Kilala ko siya bilang presidente ng Pilipinas. Amen, ano po? At masasabi kong sino ang presidente mo? Pag tinanong ako, sabi ko, Presidente Marcos. Tama po ba? Ano po, Ferdinand Marcos Jr. Ayan, tama po ba? Pero iba yung pag tinanong mo na siya. Amen, ano po? Kilala mo ba si Glenda? Ay, hindi ko siya kilala. Do we understand? Amen? Ano po? Ganun po yun, no? Hayaan natin na si Lord mismo ang magpakilala na talagang Panginoon natin siya. Amen? Yes. At paano naman natin ma-assure na talagang kilala tayo ng Panginoon, na talagang Panginoon natin siya? Yan. Napakahalaga ng obedience. Amen po, ano po? If you are obeying the Lord, if you will know the laws of the Lord, ano po, and you will obey Him, and then you are assured, Lord, alam mo na Panginoon kita. Tama po ba? Amen. So, una yan, ano po, trusting Him as our Lord. We have to obey Him. We have to serve Him. Amen, ano po? Being indeed our Lord. Amen. So, number 2 is A, Alpha and Omega. If you know, ano po, that Jesus is your Alpha and Omega. Actually, Alpha and Omega is the first and last, ano po, alphabet of Greek, ano po, of Greek alphabet. So, ibig sabihin beginning and end. Amen. So, if you, Jesus is my beginning and my end. Ano ibig sabihin nito? Alam mo, ano po, na
alin? Siyang iyong simula at siyang iyong wakas. Amen, ano po? And sabi ni Lord, ano po, I am He who was and who is. Amen, ano po? Who is and who was and is to come. Di ba may kantang ganyan? Ano nga yung kantang yun? Ang galit-galit. Blessed be the Lord God Almighty. Ano po? Amen. Ano po? So sabi po dyan, ano po? If He is your Alpha and your Omega, should you worry? You know that in between, ano po? Ay, ganyan na tayo. Tama po ba? Alam natin, Lord, ikaw yung aking simula, ikaw yung aking wakas, hindi mo naman ako iiwanan sa gitna. Tama po ba? No po? And then, we can trust Him? Yes. Tama po ba? So, tataas ba yung pananampalataya? Yes, of course. Amen, ano po? Lalalim ba yung pananampalataya? Yes, of course. We will always believe that Jesus will never leave us. Jesus will never forsake us. He is the same yesterday, today, and forever. Tama po ba? Amen, ano po? So, makakaasa tayo, ano po, sa katotohanan na yun. Lord, salamat, hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. In between of my life, ano po, hinahawakan mo ako. Sabi ng Panginoon, ano po, sa John, chapter 12. Tama po ba? Chapter 17. Tama po ba yun? Amen, ano po? So, sabi niya po doon, ano ba yun? Yes, ano po? So sabi niya po dyan, when I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me, I have kept, and none of them is lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. So sabi ng Panginoon, ano po, John 17:12, ang hinahawakan ko sa aking kamay ay hindi kailanman mapapahamak, maliban sa taong naghanap ng kanyang sariling kapahamakan. Amen, ano po? So huwag tayong aalis sa Panginoon. Amen po ba? Hello! Amen, ano po? Can the Lord hear your amen? Yun, ano po, dapat naririnig, ano po, ni Lord yung ating amen. Ayan, ano po, praise God, nakahabol, ano po, Ate Jennifer. So, sabi po dyan, ano po, can we entrust Him our in-between of our lives? O, isa lang. Alam nyo, ang buhay natin hindi swerte-swerte. Kung naiintindihan natin that Jesus is our Alpha and our Omega, ano po? And then masasabi natin hindi pala swerte ang buhay. Ang buhay pala ay napakapalad. Kaya never confess na swerte. Swerte ko! Kasi dumating sa akin, ano? Yung mga bagay, ano po, na inaasahan ko, hindi. Amen po ba? Dapat lagi natin kino-confess, napakapalad ko. I am so blessed. Ano po? Amen po ba? I'm not lucky, I'm blessed. Why? Bakit? Ano po? Because of Lord Jesus. Ano po? Hawak niya ako sa kanyang kamay. And whatever happens, I know, ano po, whether hindi man maganda sa paningin ko ang mga nagaganap, all things works together for good to those who love God and who are called according to His purpose. Amen. Ano po? So to God be the glory. Will we confess Jesus is my Alpha and Omega? Sige, lakasan nyo. 1, 2, 3. Ulit. Lord Jesus is my Alpha and Omega. Narinig mo yun, Panginoon. Amen. Ano po? So how about letter C? Ano naman ang C? Ha? Christ. Ano po? Yes, ano po? Hindi po bababa ang Panginoong Hesukristo dito kung lahat po tayo ay matuwid na sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ng Messiah. Amen, ano po? And Christ is the Greek word, o Christos is the Greek word of Messiah. Ano po? Amen? So, sabi po dito, John 20 verse 31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Ayan, ano po? So, napakaliwanag po niyan. Ano po? Being the Son of God, dapat nating maintindihan ano po yung implication. Bakit hindi lang Christ, kundi being the Son of God.
Ano po? Because the only one who can save us, ano po, is the one who is unblemished. Wala pong filth. Amen, ano po? Kapag nag-aalay noong unang panahon, ano po, para po sa ang tatakip ng kasalanan, ano po, ang mga tupa o hayop, ano po na kanilang dinadala sa panuntunan ng Diyos, ano po, dapat ay unblemished. Dapat ay perfect. Amen, ano po, bawal pilay, bawal may konting, tawag dito, yung kahit konting balahibo lang na may uka dito, bawal po yung mga yan, ano po. And only the Son of God, ano po, can. Tama po ba? Siya lang po yung pwedeng lumugar, ano po, bilang ating tagapagligtas. Amen po ba? That's why sabi dyan, ano po, the Christ, the Son of God. Because ang only perfect, ano po, na sacrifice na maaari ay isa rin Diyos. Tama po ba? Amen, ano po. So I hope naintindihan natin. At sabi dyan, ano po, may gagawin tayo. We have to believe. Ano po? We have to believe that in His name, we have life. Amen? Ano itong life na ito? Ano po, sabi ng 2 Corinthians 5:17. Ano nga yun, Papa? Yes, ano po. So dapat ito na yung pinamumuhay natin. Mayroon ka bang buhay na bago sa Panginoong Yesus? Amen! Di ba dapat ganon? Ano po? Hindi po yung dati pa rin pagkatao, ano po, tanggap ako ng Panginoon. Sabi niya, no? Sabi ng mga tao, tanggap ako ng Panginoon kung sino ako. Amen. Tinanggap ka niya. Pero ang tanong, tinanggap mo ba siya? Yung bagong pagkatao, no po, na binibigay niya sa atin. Amen. Sapagkat yun ang magpapakilala. Amen po. Na talagang siya ay ating Kristo. Amen po. Amen. Ano po. So, huwag nating baliwalain, ano po, yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi sa John chapter 3 verse 16. John 3:16. Sabi nga nila, the very heart of the Bible. Ano po? Ano nga yun? 1, 2, 3? God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have an everlasting life. Amen. And Romans chapter 5 verse 8, ano po? He demonstrated His love when we are yet sinners. Hindi ka pa karapat-dapat dahil wala naman talagang karapat-dapat sa bawat isa sa atin. Pero dinemonstrate niya ang pag-ibig na yun sa iyo at sa akin. Tama po ba? Amen. Ano po? So to God be the glory. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Ano po? Tama po ba? Tayo na namumuhay sa kahihiyan before. Ano po? Tayo na walang kalayaan, bondage, ano po, ng kasalanan. Don't you know that being Jesus as our Christ, He freed us, ano po, at ang sabi ng Panginoon, once Jesus set us free, we will be free indeed. Tama po ba? Amen, ano po, so in Jesus I am free. Jesus, I am free. To God be the glory, ano po, amen. So, hayaan natin na lagi po natin itong i-confess. And letter K, ano po ang K? King. Amen, ano po? King, amen, ano po? So, sabi po sa John chapter 18 verse 37, Jesus answered, you say rightly that I am a king. Sabi po niya yan kay, sinong kausap niya dyan? Si Pilato, Pontius Pilate, ano po? Sabi niya, for this cause, sabi ng Panginoong Jesus, for this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth, hears my voice. Is God's kingdom in our hearts? Amen. Is Jesus really our King? Babalik ang ating hari. Amen. At sabi ng salmista, buksan ninyo ng, tawag dito, ng wide, ano po, ang pinto ang luma, sapagkat ang hari ay papasok. Amen. Buksan ninyo ng wide, ano po, ang pinto ang luma, sapagkat ang hari, ang makapangyarihang hari ay papasok. Amen. So ano po yung pinto ang luma na sinasabi ng Panginoon? Ano nga yun? Thank you for the answer. Amen. Ano po? Ang ating pong puso. Ano po? Sabi ng Panginoon, buksan mo ng white. Ano ba yung white sa Tagalog? Ano?
Yung malawak, wide. Amen. Praise God. So, buksan natin ang malawak. Marami, pinapasilip lang ng Panginoon sa puso ng isang tao. Tama po ba? Ito ang katotohanan. Kaya nga yung last week na, di po ba? Na message. Ano sabi doon? I am at the door knocking. Tama? Whoever opens, yes, the door. Amen? I will come in and eat with him. Iba yung eat with him sa culture po ng mga Jew. Alam niyo po yun kapag ka nakisalo sa iyo ang Hudyo. Ibig sabihin nun, you are part of them. Amen? So, ganoon din ang Panginoong Hesus. Sabi niya, pag ako pinapasok mo sa iyong puso, hindi lang ako bisita. Ako ay magiging parte ng buhay mo. Amen po ba? Ganito po sinasabi ng Revelations 3 verse 20. Po? So tayo po ba, pinapasok natin ang Panginoong Hesus sa ating puso bilang tunay na parte ng ating buhay? Amen. Yes. So we can confess like Asaph, that though my heart, Lord, sabi po doon, my flesh and my heart may fail, but you, O God, is the strength of my heart and my portion forever. So masasabi natin yung katulad ng confession na yun ni Asaph. Tama po ba? That Lord, yun po ay nakasulat sa Psalm 73 verse 26. So sabi po niya doon, Lord, yes, manghihina ang aking physical na katawan. Yes, mapapagod ang aking puso. Amen, sabi ni Asaph. Pero, ikaw, Panginoon, ang magiging mananatiling kalakasan ng aking kaluluwa. Amen, kaya mananatiling kalakasan at portion, bahagi ng aking puso. Tama po ba? So, being King of our lives, let Jesus, continue to reign as a sovereign King of all. We can trust Him na wala siyang inisip, na makakasama sa kanyang bayan. Tama po ba? Amen, So, is Jesus our Lord, Alpha and Omega, Christ and King? Amen. Praise God, So, if being in and with Lord Jesus means trusting Jesus as Lord, as Alpha and Omega, as Christ and King, and then, this means trusting Jesus, as Lord, Alpha and Omega, Christ and King, this means nothing. Nothing. First, to fear. Amen? Do we understand? Hello? Amen. Nakakasunod tayo? Ang ganda ng mensahe ng Panginoon. Alam niyo, inspired ako. Do we get the point? Tatanong sa Panginoon, Lord, po ba talaga mensahe mo? Gusto kong makilala ka nila sa mas malalim na kapamaranan kung paano ka nagpakilala sa akin bilang aking Hari, aking Diyos, aking Panginoon, aking tagapagligtas, aking Alpha at Omega. So ito po yung kanyang nilagay sa aking puso. I lack nothing, and I will always confess I lack nothing. We can always confess that in Jesus we lack nothing. Amen? Amen. So nothing to fear. Unang-una yan. Pag ginawa mong Panginoon, pag ginawa mong Alpha at Omega, pag ginawa mong Kristo, pag ginawa mong Hari ang ating Panginoong Jesucristo, wala kang dapat katakutan. Amen? Wala tayong dapat katakutan. Kailan ba dumadating ang takot? Ang takot ay pinsan ng anxiety. Tama po ba? No? Ang takot ay pinsan ng kahihiyan. Amen, po? So sabi nga, ang nabubuhay sa takot ay nabubuhay sa kasalanan. So to fear, sabi po ng Panginoong Jesus sa John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Po? So alam niyo po yung kapayapaan, hinahanap ito ng lahat ng tao. Tama po ba? Kaya nga hindi sila magkanda-ugaga sa paghanap ng akala nila ay makapagpapayapa. Bakit ang gulo-gulo ng bansa? Naghanap sila ng kapayapaan. Sigaw nila kapayapaan, kapayapaan. Tama po ba? Pero dahas naman ang kanilang pinaiiral. Tama po ba? Hello? Human rights, human rights. Po? Alam niyo mga kapatid ko, kung babasahin natin ang salita ng Diyos, alam niyo po ba, dapat walang Kristiyano, na nandoon sa kalsada para magwelga.
Pagkatapos nito ay marami nang galit sa akin. Hindi ako maka-Duterte at hindi rin ako maka-Marcos, pero ako ay maka-Pilipino. Amen, ano po, sabi nga, amen, ano po, ako ay Pilipino, amen, ano po, kung paano minamahal ng Diyos ang aking bayan, ganun din dapat tayo. Amen po ba? Amen. Huwag nating ibibigay ang ating bansa sa isang tao lamang. Ibigay natin ang ating bayan at bansa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Amen. Praise God. To God be the glory. Ano po? So, hindi po ako, Amen. Ano po? Sabi po dito, ano po? Peace, ang kapayapaan. Ano po? Marami po ang naghahangad ng kapayapaan. Akala natin, kapag nag-arise po kasi ang kapayapaan pag mayroon tayong fulfillment. Tama po ba? Doon po sa punto na nasa-satisfy tayo o nagkakaroon tayo ng contentment, masasabi natin, ay payapa ang buhay. Pero kapag lacking something, ano po, and then ay hindi payapa ang buhay. Amen? Who among you as here really, understood the peace that surpasses all understanding? Taas ang kamay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Maaaring hindi natin ito naintindihan before. Tama po ba? Pero tingnan ninyo, pagkasama natin si Lord na dumadaan sa lahat ng pagsubok, magugulat ka. Tama po ba, no? Kung dati iyakin ka, kung dati talagang wayward ka, nagre-rebelde, amen? Pero ngayon, bakit kapag dumadaan ako sa mga pagsubok, parang okay lang naman, all is well, naiyak ko na sa Panginoon, bahala na si Lord. Amen? Narinig ko yan kay Kuya Jem minsan, bahala na si Lord. Tama po ba? Amen? So, ganun din dapat tayo. No? Huwag yung bahala na si Lord, tapos gawa naman tayo ng gawa ng something na ayaw ni Lord. Amen? Hindi dapat ganun. Amen po ba? So, sabi ng Panginoon, if you found me, you found peace. Because Jesus is the Prince of Peace. Amen! So sabi dito, I do not give to you as the world gives. So if ganito po ang atin pong hallelujah, yung pong sinasabi sa atin ng Panginoon, hahanapin mo pa ba yung kapayapaan sa mundo? Sabi nga dito, sinabi na ni Lord, hindi katulad ng kapayapaan sa mundong ito ang ibinibigay ko sa iyo. Ito ay kapayapaan na hindi malirik. Hindi mo maisip kung saan dinuhugot because it is from Jesus Himself. Amen? So, sabi ng Panginoon, do not fear. Do not let your hearts be troubled. No? Huwag mong hayaan na nabibigatan ng iyong puso. Amen? Ang sabi po ng Peter, the book of Peter, cast all your cares to Him, for He cares for you. No? Ibigay mo sa Kanya ang mga alalahanin mo sapagkat Siya ay tunay na nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Tama po ba? Amen. So let us cast our cares or our troubles to Jesus because He knows. And after all, gusto ko po itong maintindihan natin because nag-impact din po sa atin. Ang isang tao na hindi nakakaunawa, na may tinuturo sa kanya ang Diyos, o may rason ng Diyos, bakit niya nararanasan ang mga problema at pagsubok sa kanyang buhay? Ito yung tao, na talagang nababahala. Pero kapag naiintindihan natin na lahat pala ng bagay na nangyayari sa buhay ko, may purpose ang Diyos. Maaaring hindi ko pa ito nauunawaan sa ngayon, pero may purpose ang Panginoon. Naget po ba natin? And then tayo po ay, alam niyo po yun, yung pong 1 Corinthians chapter 10 verse 13, mapapaniwalaan at matatayuan natin. Mapapahingahan pa natin. Amen? Ano po yung sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13? Walang pagsubok na dinanas ng lahat ng tao. Ang Diyos ay tapat, hindi ka pahintulot na ikaw ay subukin. Ngunit pagdating ng pagsubok na yun, ay bibigyan ka ng lakas upang mapagtagumpayan. Praise God. Napakahalaga ng memory verse, Totoo po yan. Kasi habang minimemorize mo ito'y nanunuot sa iyong kaluluwa. Amen, At sa mga panahong pangangailangan mo ito, mahahawakan mo ito. Naget po ba natin? Amen, So, sino dito yung mga memory verse? Taas ang kamay. And then, in times of fear, let the verses, let the promises, of God, talagang magkaroon ng, manifestation, enlightenment, sa ating pong puso, sa ating isipan. Amen po ba? Amen. Yes. So,
I trust Jesus as my Lord, as my Alpha and Omega, as my Christ and King. So I have nothing to fear. Amen? Ano ba yung pwede nating i-fear? No po? Yes, ano po? Yun lang divine fear. Sino lang dapat nating katakutan? Ang Diyos. Tama po ba? Amen. Ano po? So far, na nakakasunod tayo. To God be the glory. And the second thing, ano po? Trusting Jesus of who He is means nothing to worry. Ayan, ano po? Nothing to worry. Ano po? By the way, sige, dito muna tayo sa nothing to worry. Nothing to worry, ang sabi po ng Philippians 4, 6-7. Sige, tayo nga po tayong lahat. Praise God. Ano po? 1, 2, 3. Sabihin natin yan sa isa't isa. 1, 2, 3. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Praise God. Makakapo po tayong lahat. Ano po? So sabi dyan, ano yung sinasabi ng Philippians? Huwag kang nababahala, huwag kang isip ng kung ano-ano. Sino dito, ano po, na bago po niya nakilala ang Panginoong Hesus, hindi niya alam, ano po, kung paano i-handle, ano po, yung mga problema sa buhay. Amen, Kuya Jem, ano po, amen, Kuya Bob, amen, Kuya Vic, ano po, at marami pang iba. Tama po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, ano po, buksan natin Matthew chapter 6, ano po, verse 33 to 37, sabi niya po dyan, ay 34. Yes. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Ano po? So, verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Alam niyo po ba sinabi na yan ng Bible? Bawat araw mayroong trouble. Kaya wag natin sasabihin, di na natapos yung trouble na to. Eh, sabi na yan ng Bible. Tama po ba? Sabi po ng Bible, asahan mo bukas, meron ulit. Kaya wag mo munang isipin yung bukas, yung ngayon lang. Ang kaya mo lang isipin, sabi ni Lord, yung ngayon. Yung bukas, bukas mo na isipin. Amen po ba? Amen, ano po. But, does this call, ano po, na maging naman tayo, lax, na hindi naghahanda? No, sabi rin ng Bible, ano po, redeem the time. Tama po ba? Watch, ano po, lagi niya sa akin sinasabihan, watch, ano po. Pero yung maging anxious ka, yung isip ka ng isip, and you don't know tomorrow. Baka bukas wala ka na nga. Amen po. Sayang yung inisip mo. So enjoy the life. Ano po, tama po ba? Enjoy natin yung buhay, ano po, sapagkat ang buhay ay napakalaga sa ating Panginoon. So do not worry. Ay, by the way, yung nothing to fear, ibig sabihin nun, ano po, huwag na tayong mamuhay sa kasalanan. Amen po, ano po? Hindi na tayo dapat namumuhay sa kasalanan. Dapat hindi na tayo natetempt na gumawa ng mga bagay na hindi dapat gawin. Tama po ba? Because my Lord, because Jesus is my Lord, He is my Alpha and Omega, He is my Christ, and He is my King. So, I have nothing to fear about tomorrow. Hindi ko pwedeng sabihin na mag-Robin Hood ako para makatulong. Tama po ba? No. Pray mo kay Lord ang lahat ng bagay. Amen? Alam mo, lagi ko po itong na hindi pa yan binibigay sa iyo ni Lord kasi hindi mo pa yan kailangan. Kala mo lang kailangan mo. Amen? Pero si Lord, alam niya kung ano kailangan mo ngayon. Amen po ba? So trust the Lord. Opo? Maaaring insist tayo ng insist kay God. Pero bakit na hindi natin gawin na praise God, ano po, hindi natin gawin na Lord, I just entrust to you everything. Wala man ako nito, dahil alam mo kung anong pangangailangan ko. Hindi ko to kailangan, kaya wala ako nito. Pero pag meron ako nito, ibig sabihin, kailangan ko to. So I have to be wise enough, ano po, on how to handle these blessings. Tama po ba? Amen. So to God be the Lord. So nothing to worry. No po, minsan alam nyo, bakit tayo nag-worry? Ang dami kasi nating gusto na hindi naman natin kailangan. Ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Ano ba dapat natin talagang pinagtutuunan ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos?
Iba yung God's kingdom. Sabi niya doon seek ye first the kingdom of God and His righteousness. No? And all these things shall be added unto you. Ano yung all these things? Ano yung all these things na sinasabi ni Lord na ibibigay sa iyo? Pangangailangan. Amen? Nawawala ng contentment ng isang tao kasi daming gusto. Amen? Ano po? Pero kung mabubuhay lang sana tayo, ano po, doon sa gusto ng ating Panginoon, we will be content now. As what, ano po, praise God, sabi ni Paul no, sa Philippians, I consider everything rubbish. Yung dating mga binibigyan ko ng importansya, no? Ngayon rubbish na sa akin. What is more important to me, sabi ni Paul, is to know Christ. No? Sana ganun din tayo. We don't know how many days, how many years, ano po, yung ibibigay sa atin ng Diyos na buhay. No? Pero talaga bang nakilala natin ang ating Panginoon? Amen? To God be the glory. Praise God. So do not worry. No po, God has a great plan for us. Sabi ng Jeremiah 29:11. Sige na. Ano mo to? Live verse mo to. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Amen. Alam mo ba na yung iniisip ng Diyos sa atin, mas higit pa sa iniisip nating kala natin mabuti sa atin. Amen. Sabi po ng Corinthians, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived what the Lord has prepared to those who love God. So meron yung sinasabi, those who love God. For those who love God, ano po, hindi natin malilirip, hindi natin kayang abutin, ano po, yung iniisip ng Panginoon na mabuti para sa atin. Pero dapat mahal natin si Lord. Amen po ba? So do not worry. Ano po, alam ni Lord kung paano mo lalagpasan ang lahat ng bagay na yan. Amen? Ay, parang gulo-gulo na ng buhok ko Amen po. So next is nothing to? Yes, lose. Palibasa siya, may hawak ng ano. Amen. So nothing to lose. Sige, tayo po tayong lahat. Pakibasa po natin. 1, 2, 3. And they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. As the great shepherd, sabi po niya dyan, ano po, I give them eternal life. Amen? I will give them eternal life and they shall never perish. The assurance that those who believe in Christ Jesus will surely enter heaven. Amen, ano po? Amen? Enter eternal life, not eternal condemnation. Amen po ba? Hello? Amen. Praise God. Ano po? So makikita natin dyan, wala talaga tayong lugi. Ang pagsilbihan ng ating Diyos ay pakinabang sa bawat isa. Bakit paalala ang salita ng Diyos? Huwag kang patitinag, magsilbi ka lang sa Diyos. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ano po? 1 Peter chapter 1, verse 10. Be diligent, magpakasipag ka lang sa paggawa. Ano po? Maglingkod sa Diyos, gumawa ng mabuti. Bakit paulit-ulit? Wala kang lugi sa ginagawa mo sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Amen? Amen. Praise God, ano po? What is the reward, the greatest reward that we can have? Ano po? Parang ganito lang yan Lord, kung wala ka sa langit, ayoko na mapunta doon. It is not the heaven itself, but it is Jesus who is in heaven that we want to be with afterwards. Tama po ba? Amen? Gusto ko Lord sa langit kasi nandun ka. Ikaw na aking dinideclare na aking Panginoon. Ikaw na aking dinideclare na nagligtas sa akin as Christ, as being, ano po? May Messiah. Ikaw na, lagi ko sinasabi, Lord, I always exalt you as my King of my life. Ano po? Ikaw na hindi nagpabaya as my Alpha and Omega. Amen, ano po?
I want you, Lord, to be my very reward. I am not worthy of this reward. Tama ba? We are not worthy. We are so filthy. Napakadumi natin. Pero alam mo bang niyakap ka ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? No? Amen? No po? So nothing to lose. So wag natin, sana no po, ganito ang ating yung bang, wag man lang masagi sa ating isipan na I will quit. Kami ni Pastor Arman, ano nga yung ating anak sa batch natin? Sa batch ninyo? So, turning back. No turning back. I decided to follow Jesus. Not turning back. Yes. Ito po yung kanilang slogan sa kanilang batch. Ano po? I have decided to follow Jesus, no turning back. Amen? So kayo naman batch 15, ano? No return to surrender daw sa kanila. Amen. Ano po? Talagang handa makipag-warrior, no? How about you? Malapit na kayong graduate, mga anak, no? So God be the glory. So to quit, no po, parang sinasabi mo na, tanggap kong talunan ako. Pero ang gusto ng Panginoon, itayuan mo na hindi ka talunan, sapagkat ang Diyos ay hindi talunan. He is the ruler of the principalities. Ano po? Amen? So wala pong makakatalo sa ating Panginoon. Amen po ba? So nothing to lose, no? Tama po ba? So never quit, never surrender. Ang sabi ni, yes, ulitin ko po ulit. Bakit si Paul, no? Kahit na sinasabi niya, hirap na siya, I am in prison. No? Na prison siya, nakulong siya. Ano po? Alam niyo, kulungan dati, sa ilalim ng lupa, anak. At alam niyo po ba na habang sinusulat niya ang Book of Philippians, nandun siya sa ilalim ng lupa? No po, na mayroon lamang kanyang pinaka ilaw, ay yung butas, no po, na kung saan doon siya ipinasok at doon din siya inilabas. Yun po yung kulungan dati ng mga prisoners. Amen? Pero may nakapagpatigil ba kay Paul? Doon ako nabibless kay Paul. Hindi rehas ang nakapagpatigil sa kanya para umabot ng kaluluwa. Even kay John, no po, si Apostle John, nakulong na lang sa Patmos, pero sige pa rin, no po, ng alin na ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Why? Because they know hindi sila loser. They will not lose anything. Amen? To be a slave of this world, to be a servant of this world, is a surely loss for each one of us. But to be the servant of the King of Kings and Lord of Lords, amen, ano po, is a sure reward. Amen po ba? Amen, ano po? So to God be the glory. Talagang napakabuti ng Panginoon, ano po? At nawa tayo maging ganyan. As a sheep in the greener pasture of the Lord, we can always smile. Amen? Why? Napakaikli ng mensahe ng Panginoon. Tama po ba? Amen, ano po? Napakabilis pa. Amen, ano po? God, Lord, in you, in God, and with God, I lack nothing. Stand on it, mga kapatid ko. You will never lose. So start saying to yourself, Lord, Jesus is my Lord. Jesus is my Alpha and Omega. Jesus, you are my Christ. And Jesus, you are my King. Therefore, I will nothing to worry, nothing to lose, and nothing to fear. To God be the glory. Makakatayo po tayong lahat. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay umupo. At hayaan natin, mga kapatid ko,